Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon sa panalo ng Lakers ay nagtala ng solid 19 points on 7 of 8 shooting sa field at 5 of 5 shooting sa 3-point line si Dalton Knecht. Habang si D'Lo naman ay 8 points lamang at naglaro lang siya ng 20 minutes sa game kahapon. Si Knecht nga ay hindi pa ganun ka-consistent, subalit kung titingnan natin ang long-term future ng Lakers, posibleng dahil sa kanya ay matrade nga si D'Angelo Russell. Dahil kung patuloy siya na mag-i-improve mga kaibigan, it's just a matter of time bago siya pumasok sa starting 5, tulad lamang na nangyari kay Austin Reeves at Alex Caruso noon. At sa ngayon ay nawawalan nga ng pwesto sa team na ito si D'Lo dahil kaya nga gampanan ni LeBron at Austin Reeves ang point guard duties. Kaya din saluhin ni Dalton Knecht at Austin Reeves ang shooting guard position. Si D'Lo nga ay medyo naliligaw sa ngayon. Kapag hindi naging consistent ang kanyang performance ay posibleng sa trade nga ang bagsak niya dahil sa kontrata na meron siya. Saktong-sakto nga ito para sa mga trade sa mga tulad nila Jonas Valanciunas at Brook Lopez na reportedly target ng Lakers. Kung isasama mo pa nga si Gabe Vincent sa deal ay makakakuha pa nga sila ng mga additional mid-level type of player. Medyo tricky lang nga ang situation ni D'Lo dahil may opensa siya na pang starting caliber. Subalit nagiging unplayable siya minsan dahil sa kanyang depensa na hindi maasahan lalo na sa dikit na bakbakan. Very tradable nga ang contract ni D'Lo. Subalit ang tanong ay ano ba ang gagawin sa kanya ng Wizards kung siya ang kapalit ni Valanciunas, na malamang ang gusto nga ng Wizards ay mga draft picks given na rebuilding team sila. At ano naman ang pakinabang na sa Milwaukee Bucks na problemado na sa depensa kung siya ang magiging kapalit ni Brook Lopez. So aabangan nga natin yan mga kaibigan. Sa ngayon ay injured si Jackson Hayes at out ito ng at least 1 or 2 weeks. Si Christian Wood ay injured din. Si AD ay labas-pasok pa sa lineup. So titingnan nga natin kung magaganap ba ang galaw para sa Lakers sa mga susunod na linggo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa nag-iisang game sa araw na ito. Ang tapatan ng Dallas Mavericks at ng Utah Jazz. Patungo sa game na ito ay may tatlong magkakasunod na talo ang reigning Western Conference Champions at nasa labas na sila ng top 10 ng West. So pagkakataon na nga nila ito laban sa team na hawak ang worst record sa buong Western Conference ngayong season. Ganun pa man, bigo pa din nga silang makuha ang panalo mga kaibigan. Tinalo sila ng Utah Jazz sa dikit na score na 115-113 dahil nakatulong nga si Luka Doncic sa depensa at binigay niya ang game-winning dunk. Gumawa na nga para sa Mavs si Doncic ng 37 points, 7 rebounds and 8 assists, 19 points si Najee Marshall, 15 points si Grimes at 17 points kay Klay Thompson. Subalit hindi nga ito naging sapat. Tulong-tulong nga ang Jazz sa game na ito. 6 players sila ang gumawa ng 13 points o higit pa. 28 points, 9 rebounds si John Collins, 20 points si Jordan Clarkson, 16 points si Colin Sexton, 14.6 assists si Keyonte George, 14.7 rebounds si Filipowski at 13 points, 5 rebounds si Lauri Markkanen. Definitely not a good stretch para sa Mavs. 1-6 na nga ang record nila sa clutch games ngayong season. Hindi nga itong inaasahan na simula ng mga fans mula sa isang team na nanggaling pa lamang sa NBA Finals.